Huling-huli sa CCTV ang pagnanakaw ng dalawang lalaki ng pitak at baril ng isang security guard sa Santiago City, Isabela. Pero ayon sa PNP, posibleng matanggal pa sa serbisyo at makasuhan pa ng kasong administratibo ang gwardya dahil tulog siya ng mangyaring insidente. May news to go si Trisha Zafra. 11 ng Hunyo, pasado alas 2 ng umaga, nakuna ng CCTV ang pagsalakay ng umano'y mga magnanakaw sa isang subdivision sa Santiago City, Isabela. Sa una at ikalawang anggulo ng CCTV, makikita ang lalaking ito na nakasuot ng puting jacket na maglalakad papalapit sa guardhouse ng subdivision. Sinundan siya ng isa pang lalaki na nakaasulat t-shirt at cap. Maya-maya pa, maghihiwalay ng direksyon ng dalawa. Pero sa ikatlong anggulo ng CCTV, makikitang nagmamasid sa may gilid ng guardhouse ang lalaking naka-jacket. Pasulyap-sulyap ito sa loob na tila may hinahanap. Dinukot pa niya ang cellphone sa kanyang bulsa at nag-text ng ilang sandali. At pagkatapos ay pinasok na nito ang guardhouse. Nagtagal ng 3 minuto sa loob ang lalaki. Nakuha mula sa gwardya ang pitaka nito, habang ang kalibre 38 na baril ay makikitang hawak na ng suspect paglabas nito ng guardhouse na siyang itinago pa nito sa kanyang shorts. Nakausap ng GMA News ang nagpadala ng video pero tumangging magpakilala para na rin daw sa kanyang kaligtasan. Ayon sa kanya, nakatulog daw ang gwardya ng mga oras na umatake ang mga kawatan kung kaya't nasa lisihan nito. Ayon sa Philippine National Police, malinaw na nagkaroon ng kapabayaan ang gwardya na nakabantay noong gabing yun. Bilang security guard, trabaho niya na bantayan yung kanyang parang pulis yan eh. Parang mga paramilitary o para-police forces yan eh, na meron silang mga sinumpaang trabaho, no? Na bantayan yung property o yung lives ng mga kanilang mga kliyente. So, kaya nga ang security agency, minamanage yan actually ng Philippine National Police, yung security guard. Of all people, lalakawan ng baril. So, may violation siya doon for ayun nga, sleeping on the job. Bukod sa maaari siyang matanggal sa serbisyo, maaari pa siyang makasuhan ng kasong administratibo. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng pulisya ang nangyaring pagnanakaw. Trisha Zafra, GMA News.